I am objecting on the motion. I am objecting on the motion. Chairman, I would like to know the reason why, because I would like to find out. 'Di ba? Ang motion ipatawag para mapasagot, mabigyang linaw. In-explain na twice, in-explain ni Erice. Bakit ang tanong na naman, ang banat na naman dito ni Abante, why is opposing on the motion? Pwede kasi i-oppose ang motion is I would like to find out why. 'Di ba? Ano ang kinatatakutan ni Abante? Ni Congressman ni Pastor Abante. 'Di ba? Ay nako. Biglang naging hype na hype. If we're going to invite them here, are they resource speakers or they are members of the House of Representatives? Are we going to ask them questions? For me, as the member of the House of Representatives, kasi hindi may aalis ang katotohanan, he is a member of the House of Representatives. Diba? Na may mga questionable na mga transactions sa gobyerno. Yun eh. Are you going to answer it? Dapat. Diba? Iniimbestigahan ng kasama. Dapat tanungin. Dapat silang pasagutin. To find out. Ito, here we go. Yun na nga ang problema, no? Nung unang ginawa to, I was against it. How can we investigate how... Ops. Disclaimer. Hindi ko sinasabing malinis si Toby Chanco. May mga issues din siya sa flood control projects dun sa Navotas. Pero para sa akin, I'm taking advantage and we have to take advantage na itong mga itong mga magkakauri ay naglalaglaga na. Importante po ito dahil lalabas dito ang katotohanan pag sila ay nagsasakmalan. Di ba? Sabi, hindi po kaya nasa ibang bansa na rin si Quezon. Parang tahimik po siya lately. Hindi, parang nagpe-preside ba man siya eh. Si Chis Escudero eh. Tapos pinapasa niya kay Jinggoy. That is the primary question. So kung ang isang congressman, sabi nyo kanina kahit sino masagasaan, wala tayong sasantuhin, kahit congressman, kahit senador. Kung ang congressman hindi pwedeng maging resource person at hindi natin pwedeng patestify under oath, di ibig sabihin sa usapang to, exempted ang congressman. So paano tayo mag-iimbestiga? Paano tayo? Number one. Number two. Kasi tingnan nyo, I don't understand yung sinasabi nila na hindi nila po pwedeng papanumpain na magsasabi ng katotohanan at tanging pawang katotohanan lamang ang isang kongresista. Bakit? Di ba bakit? Kung ang ordinaryong tao nga na imbitado nila dyan, kaya pa nga nilang puwersahin, bakit itong miyembro ng Kongreso hindi pwedeng magkusa? Kapala naman na ng pagbumukha yan. Sobrang ang kapalang mukha nyo dyan sa House of Representatives. Para yung sariling investigasyon dyan dadaluhan nyo lang, hindi nyo pa kayang magkusang loob na magsabi manumpa. Aba dapat pag pasok pa lamang ninyo sa pintuan, nakagano na yung kamay nyo. Panatang makabayan, iniibig ko ang, di ba, Pilipinas. Dapat kumagano na kayo eh. Tanginang buhay yun ng kapala ng mukha dyan. Kaya nga halatang talagang takipan lang ang hearing na to. Igigisa lang nila yung mga contractors. Di ba? Pipilitin lang ng kumanta na kayo, magturo na kayo. Tapos tuturuan pa nila yan siguro, what's the best tune? Di ba? Baka may malaking taong masagasaan. Baka may malaki kang taong maikanta, utas ka. Kaya ito lang yung tamang tono. Ayusin namin ang kwerdas ng gitara. dahil in the first place, dapat may konsensya tong mga to na iisip nila. Ang presidente mayroong independent investigation commission na ilulunsad. We should wait na lang. 'Di ba? Kung anong magiging galaw nito, sino-sino yung papatawag. Kasi pag kami ang gumalaw, ang mangyayari, mabubulabog lang namin dahil live ito in public, mabubulabog namin yung mga salarin, matatakasan pa kami. Dapat ganun ang kinukonsidera ng Senado at Kongreso. Hindi na yung meron kaming power of the purse Nasa amin yun. Kaya meron din kaming oversight function. Fuck the oversight function. Pipilit ninyo yun. Kung yan ang magiging sanhi, para mabulabog ninyo, masira ninyo yung paparating na investigasyon. Diba? Tingnan nyo, nakasibat na si Saldico, nakasibat na si Dong Gonzales. Diba? So, susunod na dyan si JJ Suarez. Chair, here is the USB. Sinasabi, paano nagkaroon ng insert? Alam niyo, para sa akin, importante talagang malaman talaga kung sino-sinong nagsagawa ng insertion sa 2025 GAA. The most corrupt budget
ng Pilipinas. Importante yan. Pera yan natin eh. Kailangan ng transparency dyan. Diba? The name of Congressman Saldico, ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13,803,693,000. And we do not want to invite him as a resource person. Mr. Chair, sorry. Comsec, can you show this para lang Yeah. sabihin Mr. Chair, with due Wait, I have the Ayan, tignan nyo. Dadaanin na lang sa away yan. Igarin. floor. Yeah, i-correct I have ko the lang. floor. Yeah, I have Mr. the floor. No, Mr. I Chair, have the floor. just to, on the I have the record, floor. on the record, Mr. I Chair, have the floor. we did not refuse to I have invite. the floor. Motion to suspend. Mr. Siyempre, kinat ko yung suspend. Ang haba eh. Does this mean na hindi nila kaya i-dispute yung sinabi ko na 2025 budget is the most corrupt budget ever passed in the history of Congress? So I second that motion, Mr. Na Chairman. hindi ba pangit na meron tayong komitiba and we might be investigating our colleagues? Mr. Chairman. That's Mr. precisely. Chairman, I am objecting on the motion. I am objecting on the motion. Chairman, Mr. Chair, I move to Si Abante tumutol. that this committee Ito kasi yung nangyari dyan eh. Chairman of the Committee on Appropriations, Chairman of the last Congress. Committee of the Senate. So it's just a form of money. So, gusto ko lang pong sagutin ng konti yung punto ni the Honorable Congresswoman Garin was saying something. Let's not make it personal. Who's saying that we're making it personal? Nothing personal. Nangyari. Kala ni Garin di siya harap papatulan eh. It's all about Ayan. public interest. It's all about truth and accountability. Walang personal. So nagsisimula po ito sa hearing district. Tapos po ito pinapadala sa mga regional offices for consolidation. Correct, Your Honor. Pagkatapos po ipapadala to sa central office. Particularly sa planning office, Department of Public Works. To consolidate po ito including all the regional offices, central offices. Expenditures program. Tama po? Yes. Pagkatapos po ito ipadadala sa curriculum. At ang DBM po ang magto-consolidate nito. Ito po ay ipapasa sa Office of the President at aprobahan ng Kabinete. Tama po. Dito po nabubuo yung National Spending. Tama po yun. Pagkatapos po ito po ay ipadadala sa Kongreso, House of Representatives. Tama po. Tama po yun. At ito po ay magiging General Appropriations Bill. Tama po. At magkakaroon po ng mga hearings at magkakaroon po ng amendments. Errata. Tama po. Tama po. Based on consultation with representatives, consultation with the Committee on Appropriations. Tama po yun. Tama po yun. At pagkatapos po, ito ay aprobahan. Second reading. At dito na po magtatapos ang papel. Department of Public Works at ng DBM. Tama po. Tama po, Your Honor, sa House of Representatives. Pagkatapos po, pag na-aprobahan ng second reading, meron pong small committee appropriations para po pag-aralan yung mga individual amendments ng mga representatives. Tama po ba sa inyong pagkakaalam? Tama po yun. Yun. Doon na ngayon, yung individual amendments, after ng second reading, bubuuhin yung small committee. 'Di ba? Ang sabi, para pag-aaralan. Pero ang totoo, yun na yung insertion. Bakit pagkakaroon ng individual amendments, may committee amendments na nangyayari during the budget deliberation? And that is legit prior to the approval, 'di ba, on the second reading. Oh. Pagka ito po ay naaprubahan on second and third reading, ito ay padadala sa Senado. Tama. Magkakaroon po tayo ng BICAM. At yung BICAM po finalize panuman mga amendments na pag-aagrihan ng both Representative, House of Representatives and the Senate. Tama po. 2020, 2024 at 2025. Okay. So, under the House of Representatives, dalawang paraan ang kanilang insertion. Individual, dahil sobrang dami nila, individual amendments or individual insertion, aka individual amendments. Right? Tapos magkakaroon ng BICAM. So there's a possibility na yung individual amendments dyan, may mga pwedeng masagasaan hindi na ma-consider. Or the worst, yung NEP ang madisgrasya. Ganun po yung nangyayari dyan. Ang Senate naman, after ng BICAM na yan, yung pag-meeting nila, ipa-finalize yung papel ng BICAM report, bago magkaroon ng BICAM report, papasok na ngayon yung mga nila, amyendahan na natin to, ipasok nyo to. Singit nyo, pag-aralan nyo kung saan kayo pwedeng humugot ng pondo. So yung mga staff yung technical staff ng appropriation ng House at saka ng finance ng Senate, sila na ngayon ang bahala dyan. Tapos piprint na nila yan.
Ah, bibigyan nila ng soft copy sa mga email at saka hard copies din yung mga mambabatas para i-ratify ang BICAM report. Kaya po, salamat sa Diyos at nagkatara-taranta itong mga technical staff ng dalawang committee na nagsama-sama sa BICAM for that purpose. Hindi nila nakaligtaan nilang ilagay yung final version ng yung amended version ng Agriculture Department. Kaya may mga blanco doon sa 2025 BICAM report na na-ratify ng House at saka ng Senate. Yun po yun yung pinakumpirma rito kay yung proseso pinakumpirma diyan kay Bonoan. Budget. Karoon po ng malaking bago nasa budget ng WH na isang bilyon sa Kongreso. Tama po ba yun? Tama po, Your Honor. Kung tatandaan niyo po, gaano po kalaki yung mga pagbabago na ito? So, dito na lang po tayo mag-concentrate. 2025 budget. Magkano po yung pinopose nyo at magkano yung naaprubahan ng budget? Ang natatandaan ko po, Your Honor, the National Expenditure Program ng PH45 was 900 billion. What came out of the General Appropriation Act is 1.08 billion. Meaning, gaano po kalaki na dagdag? 1.088 trillion. Gaano po kalaki ang nadagdag? The dagdag is 180 billion. At sa nadagdag po na 188 billion, ito po yung mga infrastructure projects. Tama po. That's correct. Sa pagkakaalam nyo, saan kumuha ng mga program of works at paano nakapagdagdag ang House of Representatives at ang Senate? So sa mga, Siyempre, di niya alam. galing po ba ito sa DPWH, yung mga programa na ito? Kaya na hindi maliwanag po, Your Honor. So ito po ay ginawa ng BICAM without your knowledge. So nakakaalam lang po ng mga insertion na ito ay particularly yung BICAM, Senate Committee on Finance, and Committee on Appropriations of the House of Representatives. Tama po yan? Well, as far as we know, Your Honor, that's the product of BICAM. Thank you. Yun lang po ang aking, at Sir Chair, I would like to move that in order to clear up things, to clarify matters, should invite the Chairman of the Committee on Appropriations in the last Congress, the 19th Congress, and the Chairman of the Committee, Congressman Saldico and former Senator Cristo. So move, Mr. Speaker. Second, Yun. So alam nyo na yung naging background. Yan ang background nito. Bakit nauwi sa Bangayan? 'Di ba? Maganda yung discarding ginawa ni ni Erice. Nilay down niya muna yung proseso ng budget and then establish niya rin papaanong nagmukhang tanga na itong DPWH na yung requested amount nila na around less than a trillion. Pagdating nung after na nung BICAM, pagdating dun sa enrolled bill, nadagdagan na ng mahigit 118 yata yun, billion pesos. Kaya naging 1.28 trillion na yung budget ng DPWH. Mas malaki dun sa pondo ng DepEd, and that what makes it unconstitutional. 'Di ba? So motion niya walang makapaglilinaw nito sa insertion na to. Bakit ito ginawa? Dahil ang sagot lang naman kasi diyan, bakit may insertion? Kasi matagal na natin ginagawa. This has already been a long time tradition in the House of Representatives, yung individual amendments at saka yung BICAM. Pati sa Senate, ganun din. Wala sa rules, illegal pag wala sa batas, di ba? Pero ginagawa nila. Yung small committee nga, under ng lang yan, ng appropriation . Walang minutes, walang transparency, walang tracing kung sino-sino ang mga proponents ng amendments. 'Di ba? Baka nga kung sino-sino yung mga present na miyembro ng small committee, hindi rin pwedeng masabi. So ganun tayo tinarantado. Ngayon, yung tanong dito ni Edward, delikado rin kaya si SMR? Dapat talaga delikado rin siya. Siya yung pinuno ng House . Bakit pinagpatuloy niya yan? Minana niya yan mula pa kay na Duterte pinalala ni Cayetano nung siya ang speaker. Originally nasa 3 hanggang 5 lang ang miyembro
ng small committee na binubuo after ng second reading. Pagdating niya, ginawa niyang 13. At hino-hostage niya para hindi niya maibigay yung hindi niya ma-comply yung term sharing ayon sa petsa na ipasa kay Velasco dahil merong budget na kailangang matapos. Sa pagkatapos ng budget, sa kanya ipapasa na yung termino kay Velasco. Siya yun eh. So ang moral obligation dito ni Martin Romualdez, yung mali, hindi niya na po dapat ipinagpatuloy. 'Di ba? Ipinagpatuloy niya eh. Kaya lang naggago lang talaga tong mga taga DPWH. Lahat-lahat sila nakikinabang pero hindi na inintindi yung mga proyekto kung tama pa yung execution. Di lahat-lahat sila ngayon diyan sumabog sa yung pinagkakakitaan nila. So si Martin Romualdez mananagot diyan under ng command responsibility principle. 'Di ba? Ano niya yun eh, trabaho niya. Isipin mo wala sa rules, hinayaan niya pa rin. Ang obligasyon niya gawing maayos ang trabaho ng Kongreso. Pinanatili niya pa rin yung sistema ng small committee in the past 3 years. So kung meron tayong dapat pang panagutin po dyan sa House, isang unang-una dyan, si Speaker Martin Romualdez, siya yung dapat na nagsiguro na hindi na mauulit yan. Dahil alam na nila, nung panahon ni Duterte, ilang budget insertions din ang nahuhuli. Oh. Di ba? Kaya delikado rin siya dyan. Kaya siguro, hinayaan na lamang ng House, matakasan sila ni Saldico at ni Dong Gonzales. Mr. Chair. Mr. Chair. Before Secretary Bonoan leaves, we would like to ask a question. I'm supposed to ask this question. Yes, Your Honor. Yes, a motion po. And kung paano, ano yung talagang storya, bakit nadagdagan na may 100 bilyon? At saan nila kinuha yung mga programa na yon na dinagdag sa pantalang sinasabi po Secretary Bonoan na hindi naman po sila yung nagbigay ang mga programa nito. Alam niyo po, especially on flood control projects, kung malalaking proyekto ito, dapat po mayroong environmental compliance certificate. So, mahalaga na malaman natin saan galing ito. So, ang nakakaalam lang po yun dito, former Senator po at si Congressman Saldico, sapagkat yung mismong pagpuproseso ng mga insertions na ito ay nanggaling sa kanilang mga tanggapan. And I'm sure, yung mga opisina nila, yung staff nila, nila nakakaalam dahil sila yung nagproseso itong mga insertions. Tanong ni The Punisher, since nakatakas si Saldico, posible ba ma-freeze ang account nila? Well, I think I would answer you first in the form of question. Meron pa bang ipi-freeze? Di ba? Meron pa bang ipi-freeze sa sobrang bagal natin? Oh. Kasi, freezing of accounts is possible. But in regard to the amount and any assets, meron pa ba? Baka na-dispose na po yung malakihan. Di ba? Barya-barya na lang yung makamadatnan. I am objecting on the motion. I am objecting on the motion. Chairman, I would like to know the reason why because I would like to find out. 'Di ba? Ang motion ipatawag para mapasagot, mabigyang linaw. In-explain na twice, in-explain ni Erice. Bakit ang tanong na naman, ang banat na naman dito ni Abante, why is opposing on the motion? Pwede kasi i-oppose ang motion is I would like to find out why. 'Di ba? Ano ang kinatatakutan ni Abante? Ni Congressman ni Pastor Abante. 'Di ba? Ay nako. Biglang naging hype na hype. If we're going to invite them here, are they resource speakers or they are members of the House of Representatives? Are we going to ask them questions? For me, as the member of the House of Representatives, kasi hindi may aalis ang katotohanan, he is a member of the House of Representatives. Diba? Na may mga questionable na mga transactions sa gobyerno. Yun eh. Are you going to answer it? Dapat. Diba? Iniimbestigahan ng kasama. Dapat tanungin. Dapat silang pasagutin. To find out. Mr. Chairman. Mr. Chairman, move for a few minutes suspension. Mr. Chairman. Move to suspend. Mr. There's a pending motion by Congressman Erese. Mr. Chairman, there's Very quickly. I just need to go for a personal matter. Mr. Chair, with due courtesy to all my colleagues, kanina lang ay tinanong ni Congressman Shell Jokno at ni Congressman Secretary Laila de Lima na hindi ba pangit na meron tayong komitiba and we might be investigating our colleagues? That's precisely the reason, Mr. Chair. Ano naman ngayon kung pangit tignan? Di ba na may iniimbestigahan kayo na kasamahan ninyo? Di ba? Ang kinadelima naman, Shell Jokno dyan, ang motion naman niya,
is mag-disclosure kayo. Kung meron kayong mga kamag-anakan o kayo mismo, meron kayong interest, may mga negosyo kayo na related diyan, 'di ba? Kasi unang-una bawal sa kanila 'yun eh. Kaya mga kamag-anak na involved, 'di ba? I-disclose nila. Dito dinaan na lang ni Janet Garin sa ingay eh. Why we are all here because of our oversight powers. Sabi, paano pa ang mga Duterte, bariya-bariya na lang, hindi na nga maabutan ng pag pina-freeze ang accounts nila. Mabagal kasi natin. Di ba? Na, yung malaking pera dyan, ibayad na rin kay Kaufman. Tsaka sa trolls. Yes, tutumbukin yan by the third-party investigators. And if there are cases, let cases be filed against the personality. Pero, okay, yun naman ang sabi niya rito. Kumbaga sa kanya, huwag rito sa house. Wag dito. Hindi naman sa tumututol ang house. Ang problema kasi wala namang positive response ang committee para ipatawag si Saldico at bilang miyembro na iniimbestigahan sa mga questionable transaction na yan, 'di ba wala eh. Hindi pa nagro-rule wala pang ruling yung chairman. So, humarang na si Abante. Pero sabi niya, okay lang naman daw na yan iimbestigahan ng independent commission at yan naman tutumbukin and then sampahan ng kaso. So ang punto ko lang, Mr. Chair, I am appealing to our members, wag po nating ilihis na patuloy ito na nangyayari. Nagbago na ang chairman ng Committee on Appropriations, nangyayari pa rin. And tila ako, nung pag-aral ko ng 2026 proposed net, merong mga napasok na flood control projects na hindi nang galing sa baba. Mr. Chair, with due courtesy to my colleagues, yes, tumbukin natin later ang Committee on Appropriations, but for now, we have the officers that resigned. I'm not sure if it is already accepted. Officials of the Department of Public Works and Highways. We Kakasabi lang ni Bonoan dyan, tinanggap ng resignation niya eh. need to know paano ito nangyayari. And also, Mr. Chair, if I move forward, the intent of this committee is to exercise of oversight powers to put in and instill measures para hindi na maulit. Alam niyo, yun ang problema eh, di ba? Pag ayaw nga, maraming dahilan. Pagka gusto. Pagka ayaw, maraming dahilan. Kapag gusto, maraming paraan. Diba? Ang maliwanag naman dito, hindi sana tatagal yung diskusyon dyan kung, diba? Okay, approve. Diba? Walang humarang. Ipatawag si Saldico. So, ngayon, kung nasa Amerika yon, kung nakakapagsalita naman yon, pwedeng via Zoom. Diba? Hindi naman lahat ng sickness, hindi ka makapagsalita. At kung makauwi pa ng Pilipinas, sakaling umuwi, 'di ba? Ipatawag nila. Sino ba naman ang sabihin nila na okay, walang problema para malinawan natin lahat for transparency purposes since we're saying that the money that we're talking about is the people's money and they deserve transparency and we have to make sure na yung pera na yan will go to the appropriate projects para sa kanila. 'Di ba? Yun ang problema. Sabi ko, ano nakakatakot dito? Bakit hinaharang? 'Di ba? Natatakot ba kayo na baka bigla kayong mabanggit ni Saldico? Lalong-lalo na si Abante. Di ba? Instead of focusing on a single situation, as reiterated, as conveyed by my very good friend, Congressman Ungab, baka pwedeng, we can invite them. We can invite a colleague who is not a member of the 4 committees. So the former chairman of the Committee on Appropriation is not a member of all the committees here. Pwede naman niyang imbitahin. Why do we have to put on motion? Let us not make the investigation personal. Let us all work together so that in the 2026 budget, while we are ongoing the deliberation, let us identify yung mga singit na flag. Diba? Inano niya, pwede naman natin silang imbitahin, pero hindi yung idadaan sa motion na parang ang dating ipinipersonal. Unang-una, why should you protect? Ano kung ang dating ipinipersonal? Diba? Mainam kasi kapag dinaan sa motion, nandun po yung bigat ng buong kapangyarihan ng committee. Sakali na hindi po si Saldico sumunod sa patawag ng committee, then pwede po siyang madali sa Committee on Ethics by disrespecting the committee. So ang gusto naman ni Janet Garin, just a simple invitation. Alam niyo naman ang invitation, di ba? Simple invitation can be declined. Hindi naman yan kasing tulad ng warrant of arrest. Ay nako. So yun po yung nangyari dyan.